So good afternoon. This is Dr. Cortez on board and welcome sa our continuation of the topic and special topics in financial management. And these are the lesson for today, lesson number 7, the present value of money. But before I go to the next slide, pwede mo humingi ng support sa inyo for my channel by subscribing. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, you can see lots of video recordings sa aking channel on different lessons in business. And those are my credentials. And let us move to the next slide. Ito yung ating topic today. I got this from Investopedia, definition of present value. Just a background, no? For the past few meetings, we have been talking about compound interest. Last video recording, we had the computation of the future value ng iyong investment for today. So last time, ang kinocompute natin ay kung magkano yung magiging pera mo in 5 years time. So yung future ang ating kinocompute. Ngayon naman, we're going to compute naman yung present value. So baliktad. Ibig sabihin, kung gusto mo magkaroon ng certain amount of money like 5 years from now, magkano i-invest mo ngayon, ngayong araw na to or today, yan ang present value. And taking the definition from Investopedia, present value, sabay-sabay natin basahin to. The current value of a future sum of money or stream of cash flows given a specified rate of return or compounding time, compounding period, no? Yun ang mga given. So, ibig sabihin, magkano yung value ng pera mo ngayon na i-invest if you want to have a certain amount of money like 5 years from now, 10 years from now, 5 quarters from now, yan. Nating hinahanap, no? So, ang importance na ito, alam mo kung magkano i-invest ngayon, kung mayroon kang pinipredict. Tapos gusto mo magkaroon 10,000 in 2027. Magkano i-invest mo ngayon para lumago siya ng 10,000 in 2027 or 2 years from now. Yun ang ating ini-invest presently. Present value. So, what does present value or PV tells us? So, it tells the investors the amount ng pera that you need to invest today in order to earn a specific amount in the future. So, mas maliit yung makukompute nating amount pag sinabi nating present value. If you can recall, sa ating future value, pag nag-compute tayo, yung sagot ay mas malaki sa ini-invest mong pera kasi future value ang ating hinahanap doon. Sa present value, baliktad. Pag nag-compute tayo, pag nag-multiply tayo dito, ang ating resulting product is lesser than the given problem, the given amount. Kasi present value. Siyempre, pag sinabi natin present value, mas maliit yung in-invest mo ngayon and it will grow in the future. So, ang pinagkaiba ng future and present value for the sake of computing. Alright. So, let's see if we have an example dito. Present value, single deposit. So, meron kang i-deposit ngayon. Ibig sabihin, magkano i-deposit mo ngayon isang beses lang. And it will grow assuming to $1,000 in 2 years time. So, gusto magkaroon ng $1,000 sa loob ng 2 taon or in 2027, in February 28, 2027. Yan ang hinahanap mong 1,000. Sabi mo, ibig sabihin, no? You want your money to grow to 1,000 in 2027. So, magkano i-invest mo ngayon?
Let us examine the process to determine how much you need to deposit today. Given, for example, discount rate or rate of interest is 7% to be compounded annually. So, mangyayari, magde-deposit ka daw ngayon. Tapos, yung deposit mo ay i-compound natin annually. Sabi ng annually, we will compute the interest once a year lang. Tapos, 7% daw per annum per year, no? Yung interest. So, magkano yung invest mo ngayon? Para lumago siya, parang kanyang compound amount in 2 years time is $1,000. So, meron tayong, sa tulad din sa future value natin, na we compute longhand, we compute the manual method na medyo mahaba yung kanyang computation. But let us illustrate first para makita natin yung visual. No? So, yung 1,000, ito yung gusto magkaroon ka or yan ang gusto mong maabot in 2 years time. So, that is 2027. Kaya nandito siya. Yung $1,000 mo. So, year 1 and year 2. After year 2, meron ka dapat $1,000. Mag-invest ka ngayon. Right? So, ang given natin, 2 taon ang takbo ng investment. And to be compounded annually at 7%. So, automatic na pag sinabing 7%, that is good for 1 year. Automatic 7% per year per annum. So, magkano ka i-invest mo para lumago siya into $1,000? So, we can compute this longhand or yung long method of computation. Tulad din sa ginawa natin sa future amount na mayroon tayong mga parentheses, di ba? Kaya lang doon sa future amount, i-multiply natin doon sa factor. If you can recall yung factor, no? Ito yung pinag-multiply natin ng ating principal para makuha ang future value sa last time, no? Ngayon naman, meron din tayong gagamiting mga factor na i-combine natin sa ating principal para makuha yung present value. Right, so ito yung ating long method. We're going to compute the present value. So let us take a peek one more time. 1,000, 2 years, 7% annually. So ang formula natin, PV, it means present value, is equal to present value divided by. O nakit-diferensya. Pag future value yung hinahanap natin last time, multiply. Pero pag present value yung ating hinahanap, i-divide natin yung principal dun sa factor. Okay? The present value, not present value. How to get present value? It's equal to future value FV. Future value FV divided by parenthesis 1. So once again, the 1 is fixed. Palaging constant yan. Palaging may 1. Plus the I or the interest. Ibig sabihin, magkano interest per period. In close parenthesis, then to the second power, 2. Ibig sabihin ng 2, that is the end. Ibig sabihin, ilang period. Okay? So, ilang period ba? Di ba 2 years? Annually. So, 2 period yon. Sabihin, 2 beses na mag-compute ng interest. Kaya 2 ang nakalagay dyan. 2 years and annually. Sa ating FV, future value, $1,000 divided by 1.07. Okay, so nakuha ang 0.07. Yan yung 7%. Right? So, ganun dito sa future value, guys, no? Yung 7%, yan yung ilang interest per period. Since annually siya, so 7% per period. Tapos yung 2, that is the end. Ibig sabihin,
ilang beses, ilang period. So 2. Kasi 2 years. Pero pag yun ay quarterly, siyempre, i-compute mo pag quarterly, pag semi-annual. Tulad ng ginawa natin sa in computing the future value. Okay, so that is yung method, no? I-divide mo. Pag di-divide mo yan, sige, try mo i-divide. 1,000 divided by 1.07. Okay? Ang nakuha mo, 934, di ba? I-divide mo ulit ng 1.07. Okay? So, nakuha niyo ba? 1,000 divided by 1.07. Divided by ulit 1.07. So, ang lumabas sa 873. Okay? So, ibig sabihin guys ng 2, if you can recall sa ating future value. Pag dalawang period, dalawang beses ang parenthesis. So, dito ganun din. Pag dalawang period, dalawang beses mo i-divide yung 1,000 sa 1.07. Diba sa basic naman to, no? Pag sabing 1.07 tapos second power, ibig sabihin, dalawang 1.07 yan. Right? So, 1,000 divided by 1.07 divided again ng 1.07 kasi dalawa. Right? So, ang sagot niyan is 873.44. That is the present value. Ibig sabihin, gusto mo ng 1,000 sa loob ng 2 taon or 2027, mag-invest ka ngayon ng 873 pesos. So, ibig sabihin, mas maliit yung makukuha mong amount pag present value ang ating pinag-usapan. Right? So, that is present value. Mas maliit na 1,000. Okay. Then, lagyan pa natin sample. Ito panibagong sample. How much is to be invested today if you want to have 10,000 pesos in 2 years time and to be compounded quarterly at 8% per year. So, ganun din, no? In 2027 na ulit, gusto magkaroon 10,000, magkano invest mo ngayon for the present value? So, same formula. Present value is equal to FV or future value. Ito yung 10,000. Divided by 1 plus I and N. So, i-replace natin yung FV ng 10,000. That is 10,000 divided by 1. Yung 1 is fixed. Lagi mayroong 1. Tapos yung I, that is the interest per period. Sabihin, bawat period, pagkano interest. Okay? So, diba, to be compounded quarterly. Pag may isang taon, 4 na beses ka mag-compute ng interest. Every 3 months, quarterly. Tapos 8% per year daw ang interest. So, ang gawin mo, per quarter, magkano ang interest rate. So, just divide 8%, diba? 8% divided by 4. Bawat quarter, 2%. Ang nakalagay dito ay 1.02. Of course, yung 2%, i-convert mo muna sa decimal form. 2% is equivalent to 0.02. Kaya 0.02 nakalagay dito. Then, 8. So, ano ibig sabihin ng 8? That is the number of period. Ilang beses mag-compute ng interest? 8 times. Diba? Kasi quarterly, tapos 2 taon. So, 4 times 2. So, that is 8. Alright? Then, 10,000, di-divide mo na, diba? 10,000 divided by 1.02. Take note guys, nagkamali ako dito ng hindi sa comma, that is period. So, 8 1.02. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 1.02. Ibig sabihin, yung 10,000, i-divide mo ng 1.02 8 times.
Sige, try nyo. 10,000 divided by 1.02 divided by 1.02 divided by 1.02 divided by 1.02 8 times. Okay, so lalabas ang 8,534.91. So, it means mag-invest ka ngayon ng 8,534.91 para lumago siya into 10,000 sa loob ng 2 taon. It to be compounded quarterly at 8% per year. Right? So, papansin mo, no? Pag marami palang interest period, maraming beses mag-divide sa 1.02. Right? I-imagine mo to be compounded quarterly tapos 4 na taon. So 4 years times 4 quarterly, that's so 16. Ibig sabihin nun, 16 times ka mong i-divide yung principal para makuha ang present value. So that is using long method. Using long method. So medyo matagal siya. Right? So now, the good news, tulad din sa ating future value last time, gagamit din tayo ng table. If you can recall, sa pag-compute ng future value, gumamit tayo ng table 1. Dito naman, in computing the present value, hindi na table 1 yung ating gagamitin. Table 2 na. So this is an example of table 2. So ganoon din guys, no? Ang table 2 ay you can also browse this one sa internet. Meron din sa internet nito. Yung pinapakita ko dito, ganoon din, no? It's just a portion of table number 2. Siyempre, marami yan. Maraming columns yan. Marami siyang, kaya hindi ko siya pinakita lahat kasi di kasya. But, you can browse table number 2 sa Google. Sabihin table number 2, if you want to search on table number 2 na gagamitin nyo, ito ang type nyo. Present value of 1 at end period. I-type sa Google yan, lalabas ang table. Okay, malito ha. So future value dati, table 1 ang ginamit natin. Ang title ng table 1 is future value of 1. Ito naman iba. Table number 2 to ha. The title is present value of 1. Pag tinay po ito sa browser mo, lalabas ang table. Iba-ibang size, iba-ibang dami. Ito ay kinat ko siya para malinaw. Pero minsan naabot siya ng 50 rows, 100 rows. Tulad din sa table number 1. Yun pa paano siya ginagamit? Ganun din, ano? I-look for the period, itong column dito, ito yung dami ng interest period, di ba? Tapos yung mga column headings, ito yung mga interest. Interest per period naman. Right? Per period ha. Sabihin, pag 8% per year at quarterly, i-divide mo siya. Then, gamitin natin yung table number 2. So, sample, ito yung same sample, 1,000. 1,000 in 2 years time and to be compounded at 7 years. Kung kinompute natin siya using long method, ang nakuha natin ay 873. Diba? Using long method Kung dinivide natin. Ngayon, using table number 2, dapat 873 din yung ating makita. Ang lumabas na sagot. Using table So 1,000. Tapos 7% per year, di ba? Tapos 2 taon. So hanapin mo yung 2 taon dito. 2. Tapos yung 7%, ito. Saan sila nag-meet? 7%, 2, tapos 7%. That is, ang factor na gagamitin is 0.8734. Ito ilagay mo dito sa parenthesis 0.873. Then you multiply by 1,000. Ang sagot mo ay 873. So ganun din
dun sa pag ginamit natin ay yung long method. Pareho din ang sagot. Magkakaiba lang, siyempre decimal. 873. Using long method due to rounding off 873. Yan na. So, sample pa tayo. More sample. Julie Miller wants to know how large of a deposit to make ngayong taon na to. So that the money will grow to 10,000 in 5 years. Ito naman 5 years naman hinihintay niya, no? In 2030 daw. In 2030. Gusto niya magkaroon 10,000 in 2030. So magkano ang invest nyo ngayon if the discount rate or the rate of interest is 10%? Okay? So walang nakalagay na no? Kung quarterly, kung annually, or monthly. Pag silent ng problem, automatic, annually yan. Walang nakalagay na. So magkano i-invest nyo ngayon? 2025 para sa in 2030 meron siyang 10,000. Yan ang napakita ng illustration dito. Future value, 10,000. Ang tinatanong yung PV or present value. Okay, so let's have this one. Ito yung formula. The present value, ganun din. Future value divided by 1 plus IN. So 10,000. That is the future value FV, 10,000. Okay, then divided by 1. So 1 is fixed, palagi may 1. 0.10. So bakit 0.10? Kasi 10%. 5 years na. So 0.10 tapos 5. So you will divide ulit 10,000 by 1.10. How many times? 5 times. So ito lang i-divide. 10,000 divided by 1.10 divided by 1.10 divided by 1.10 divided by 1.10 divided by 1.10. Okay? So pag nakasunod ka sa computation, ang sagot ng calculator mo is 6,209.21. Okay? That is the present value. Ibig sabihin, pag invest ka ng 6,209 today, in 2030, magiging 10,000 yan. Yan ibig sabihin ng present value. Alright, so using table. Pag table, minumultiply natin. Pero pag longhand, dinidivide natin. Okay, so 5 ang ating interest period. So hanapin mo dito yung 5. Ito yung 5. Tapos hanapin yung 10%. Diba 10% siya? So 5. Tapos 10%. Nandito siya. Yun, sa dulo, no? Some factor na gagamitin ay 0.6209. 0.26009. So ito ilagay mo dito. Sa parenthesis, din multiply. 10,000 multiplied by 0.6209. So 6,210. Using table, 6,210. But using the longhand, kanina, 6,209. So rounding off lang yan. I-differential na lang ng 0.21. So due to rounding off. Kasi pag yung 6,209 ay na-round off. Number 6,210. Okay, so more example. Isang banker meron siyang pera on hand, 500,000 on hand. O account yung pera. And he wants to invest in a bank. Ang tanong, gusto niyang magkaroon ng pera na magdi-deposit siya, tapos magkano i-invest niya ngayong taon na to? Para after 3 years, yung deposit na yan ay
amount to 10% of 500,000. So unang-una, magkano yung 5%? Magkano yung 10% ng 500,000? Huwag yung malito ha, may 2% dito. Saan ang gagamitin? 6% o 10%? Itong 10% ay 10% ito na kanyang deposit hindi yung interest rate. Magkano 10% ng 500,000? 50,000 pesos. Yan ang kanyang tinatarget sa loob ng 3 taon. So magkano i-deposit niya ngayon? If to be compounded every 6 months or semi-annual at 6% per year. So given the table. Okay, so semi-annual, ibig sabihin sa loob ng 1 taon, pag semi-annual, ilang beses magko-compute ang interest? 2. Kasi may 2 semi-annual sa loob ng 1 taon. So 2 beses 1 taon. Pero ilang beses mag-compute? 3 taon kasing takbo ng deposit. So 3 years multiplied by 2. Semi-annual kasi, so 2. So 6 times. 6 times mag-compute ng interest. 6 times ang interest period eh. So that is the end. 6 is the end. Interest period. Tapos ano yung I? I is the interest period per period. The interest rate per period. 6% bawat taon. So, bawat semi-annual, 3%. 6% divided by 2. So 3%. Bawat semi-annual. So ang NI 6, ang II 3%. So hanapin natin sa i-compute natin yan, di ba? So solution. So using long method, yung long hand, ang formula ganito, 50,000 divided by 1.03 divided by 1.03 divided by 1.03. So yung 50,000, pag using long hand, you will divide that by 1.036 times. Okay, so itry nyo kung anong lalabas. Pero using the long hand, using the table, ang factor na makukuha natin ay 0.8375. So, paano nakuha yung 0.8375? Okay? So, ang N natin 6. Tandaan nyo ha. N is 6. Then I is 3. So, hanapin natin dito sa table. Ang N ay 6. So, dito siya. Tapos, ang I ay 3. So, ang factor na gagamitin is 0.8375. When you multiply 0.8375 straight by 50,000 pesos. O saan ako 50,000? Ito yung 10% ng 500,000 kanina. So 50,000 multiplied by 0.8375 is 41,875. So ganun pagkuha ng present value using table number 2. Okay, so you know that one is the last one, the last slide. So I would like to credit Google for the photos na ginamit ko dito. Hoping that you got something guys dito sa aking presentation in computing present value. And with that, I will leave you with this thank you remarks from me, Dr. Cortez. Thank you for listening and don't forget to subscribe to my channel. And bye everyone. See you around guys.